kinausap ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, ito yung opening niya, hindi kita pinipilit, hindi kita sinasabihan kung ano ang gagawin mo. Pero yung tita Violi mo, na best friend ng mama ko, sabi niya, yung tita Violi mo, kaibigan niya yung Kitain family. At yung magulang ni Jay Kitain, sinasabihan si tita Violi mo na ipakilala ka kay Jay Kitain. Sabi ko, Mama, bakit ako hinahanap nung magulang ni Jay Kitain? Sabi niya, actually, hindi ko din alam, pero ang pagkakaintindi ko, naghahanap sila ng asawa para sa anak nila. Sabi ko sa sarili ko, anong klaseng lalaki ito? Nanay at tatay niya naghahanap ng asawa para sa kanya? Dahil po sa inyong imbitasyon ay nabigyan ako ng pagkakataon na umuwi sa aming bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nung nakita ko na merong imbitasyon, tapos nakita ko na sa Davao, sabi ko, wala nang pag-iisipan pa, yes na ang pagtanggap sa invitation. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magbigay sa inyo ng isang personal na trivia sa buhay ko. Dahil sinimulan naman ni Vice Mayor Jay Kitain na magsalita patungkol sa akin. Alam niyo po, noong graduate na po ako ng Bachelor of Science in Respiratory Therapy, nag-first year medicine na po ako. Isang break, Christmas break, umuwi ako dito sa Davao. Tapos, kinausap ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, ito yung opening niya, hindi kita pinipilit, hindi kita sinasabihan kung ano ang gagawin mo. Pero yung tita Violi mo, na best friend ng mama ko, sabi niya, yung tita Violi mo, kaibigan niya yung Kitain family. At yung magulang ni Jay Kitain, sinasabihan si tita Violi mo na ipakilala ka kay Jay Kitain. Sabi ko, Mama, bakit ako hinahanap nung magulang ni Jay Kitain? Sabi niya, actually, hindi ko din alam, pero ang pagkakaintindi ko, naghahanap sila ng asawa para sa anak nila. So sabi ko sa sarili ko, anong klaseng lalaki ito? Nanay at tatay niya naghahanap ng asawa para sa kanya? Sabi ko sa mama ko, okay lang ma, wala namang problema kasi nandyan naman ikaw, nandyan si Tita Violi, nandyan yung mga magulang niya, at nandyan kaming dalawa. Maalala mo, Jay? Tapos pumunta na kami kasi yung si Tita Violi ko may-ari ng hotel. So doon kami pinapunta ni Mama. Tapos dumating na siya, dala-dala siya ng magulang niya. Anong year ito? Mga 1999, 2000. Mga ganyan. Oh yes, year 2000. Tapos dala-dala na siya ng magulang niya. Tapos pinakain kami. Alam niyo, year 2000, hindi na uso yung arranged marriage, pero somehow doon sa mga magulang namin, usong-uso pa sa kanila ang arranged marriage. Tapos, sabi na ni
Tita Bioli, oh, sabi niya, tapos na kayo kumain? Oh, umalis na kayo, lumabas kayong dalawa, labas kayo. So, syempre, si Jay, being the gentleman that he is, sabi niya, opo, lalabas kami, magkakape po kami. Tapos, lumabas kami. Nagkape kami. Magharap na kami. So, sabi ko, oh, anong pangalan mo? Ganyan. Anong pangalan mo? Saan ka nag-aral? Dahil pareho naman kaming lumaki ng Davao City, pero merong 20 years between us. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. So sabi ko, tapos sabi niya sa akin, kakagraduate ko lang ng law school. Sabi niya, abogado ako, dito ako nag-aral. Tapos nabanggit niya, nag-aral ako sa San Beda at abogado ako. Sabi ko, sa isip ko pa sa sarili ko, di naman na siguro din ako talo nito, abogado ito, so hindi ako magugutom kung ito yung mapapangasawa ko. But at the time, nasa first year medical school ako, when I was going through problems sa aking pag-aaral ng medisina at hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko din masabi sa mga magulang ko yung problema ko sa aking pagkuha ng medicine. But, kinento sa akin ni Jay ang kanyang law school, ganito ang ginagawa sa law school, batas, ganyan. Sabi ko, masaya ka ba doon? Sabi niya, oo, masaya ako. Ganyan, madami akong kaibigan, ganyan. Tapos doon ko nakuha ang idea na mag-apply sa San Beda. Tapos, hindi pa yun. Tapos, sabi ko sa kanya, tapos na yung gabi, babay-babay na. Maraming salamat, nakilala kita. At yun yung pinakaunang ghosting na nangyari sa buhay niya. Hindi na ako nagpakita. Jay kitain. At lumipat na ako ng law school at naging abogado na ako. So salamat, Jay, for the inspiration. So yun po yung isang trivia ng buhay ko kung paano sinubukan ng mga seniors ang pagbuya sa aming dalawa ni Vice Mayor Kitai.